Praise God, purihin po ang Diyos na buhay sa araw na ito, sa buhay ng bawat isa. God bless po sa bawat isa, maging sa ating mga subliners dyan. God bless po. At yun, dito na po tayo sa part ng Bible exhortation sa araw na ito. Praise God, hallelujah. Ayan po, naka-display na dyan ang ating Word of God sa Bible Exhort. Hango po sa Romans chapter 8 verse 6 and 14. Ang sabi po dyan, for the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. Amen. Praise God po. Napakaganda po niyan. And sa 14 po, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Hallelujah. Praise God. Muli, Panginoon, dumudulog po kami, Lord, sa iyong banal na presensya, Panginoon, Lord God. Humingi ng kapatawaran, Lord. Ano mga pagkukulang, Lord. Hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Lord. Sa isip, salita at sa gawa, Lord. Kami po iyong patawarin, Lord. Nawa po maging karapat-dapat kami, Lord, na dumulog sa iyong banal na trono, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa biyaya ng iyong salita, Panginoon, Lord God, sa araw na ito. Nawa po ito itumimo sa puso at buhay ng bawat isa, Panginoon God. Magamit namin dito sa mundong ibabaw, Panginoon Lord God, hanggat kami nabubuhay. Amen. Glory to you alone. In Jesus' name, amen. Yun, hallelujah, praise God. Sabi po dyan sa Tagalog, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. At sapagkat ang lahat ng mga pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Amen. Tayo po ba ay mga anak ng Diyos? Amen. Amen. Praise God. At sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay naligtas na sa kasalanan. Iniligtas na tayo sa kasalanan by through Jesus Christ na kanyang isinugo. Ngunit kaakibat nito ay habang tayo nabubuhay dito, pinadala niya rin sa atin, nung umakyat si Jesus Christ, isinend niya yung Holy Spirit na siyang magiging gabay at comfort natin dito sa ibabaw ng mundo. Amen po ba? Amen. Simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas, ayun po yung first step talaga para lukuban tayo ng banal na Espiritu. Manahan sa atin ang banal na Espiritu. At paano po ba mananahan sa atin ang banal na Espiritu? Through prayers po. Kasi hindi natin ito kaya na manatili sa atin yung banal na Espiritu kung wala yung gabay sa pamamagitan ng panalangin. Hingin natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Sabi nga sa kanyang salita, therefore I tell you whatever you ask and pray, believe that you have received it and it will be yours. Mapapasa atin ang ating banal na Espiritu kung hihingin natin ito sa ating Diyos na buhay. Hindi ito basta-basta mapapasa atin o mananatili sa atin kung wala tayong sincere na ano ba to yung dapat magkaroon tayo ng desire na magkaroon tayo ng manatili sa atin yung banal na Espiritu. At yun bilang Christian, makikita natin to na nasa atin yung banal na Espiritu through transformation. Di ba po? Mula nung mula nung personal experience ko, truly, dito ko lang na-experience yung banal na Espiritu sa Saudi Arabia. Dito ko natagpuan yung Holy Spirit ko na nasa akin pala. Pero binigay na to sa atin ni Lord, kaya lang, hindi na nanatili kasi nasa worldly ako noon eh. Bago ako na-transform, unti-unti, by the grace of God, nasa kadiliman muna ako, lahat ng bisyo, meron ako. Hindi natin kumbaga pinaka-personal ko na yon, testimony from darkness into the marvelous light of God na idinako niya tayo. At yun, makikita ito na tayo ito lumalago, tunay na Kristo bilang isang Kristiyano, kung makikita sa atin yung mga bunga ng Holy Spirit. Ano po ba itong Kuya Jai? Nailipat natin Kuya Jai? Yung sa, ayan.
Dapat nakikita to sa ating buhay. Pag nakikita to sa ating buhay, nangangahulugan na truly we have the Holy Spirit dwelling with us. Ayan po yung English, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, self-control, and faithfulness. May Tagalog tayo niyan, Kuya Jai. Yan po yung yung bunga ng banal na espiritu. Yung kung tayo nananampalataya, tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay, tayo nananampalataya, makikita tong mga bagay na to sa ating buhay. Una-una po dyan yung pagmamahal, yung love, pag-ibig. Ano po ba ang nakikita sa atin ng ating kapwa? Pag-ibig o galit? Di ba po? Pero nung tayo nasa makamundo, mabilis tayo magalit. Nung nagkaroon tayo ng banal na espiritu at tanahan na ito sa atin, siya yun ang nagko-control ng ating galit. Imbis na mabilis tayo magalit, ngayon, maiksi na lang, meron na tayong meron tayong pag-ibig. Kumbaga, yun na talaga yung pinaka-purpose natin, yung pag-ibig. Unang-una, to love our God, sabi nga, and our neighbors. Ayun yung unang kautusan. At yun, dapat meron tayong joy. Ano naman yung joy dyan sa Tagalog? Kagalakan. Amen. Kagalakan, nandiyan, kagalakan. Dapat marunong tayong magalak. Anumang circumstance ng ating buhay, problemado ba tayo, dapat nagagalak tayo. Kasi bakit? May Holy Spirit tayo, may Jesus tayo sa ating buhay. Amen. Ano ang mga problema natin, ikagalak natin ito kasi ano ang pagkatapos ng bagyo, ng unos, mayroon panibagong umaga, panibagong kalakasan. Binibigyan tayo ng kalakasan dyan ni Lord. Kaya magalak tayo anumang circumstance ng ating buhay. Hindi yung may pinagdadaanan tayo, minsan maririnig natin sa ating sarili o kaya sa mga kapatid, hindi ako makakatayo kasi pinagdadaanan ako. Hindi dapat pala ganoon. Ano po? At yun, yung pangatlo ay peace, kapayapaan. Dapat mayroon po tayong kapayapaan. Ito po, maganda to. Kahit anumang troubles ng ating buhay, mayroon kasama natin, tandaan natin lagi, kasama ulit natin ang Holy Spirit. Jesus is the Prince of Peace. Kaya walang imposible sa ating Diyos. Kung kasama natin siya, payapa, anumang problema, hindi mo iisipin yung mga mga bayarin mo, yung mga problema, payapa at kasama mo ang Diyos. At yung panglima, kindness, kabaitan. Ito rin, nung nasa worldly ka pa, siguro, natural naman sa atin na nilikha tayo ng Diyos na mabait, na mabuti. Kaya lang, habang lumalaki tayo, na-influensyahan tayo ng mga nakapalibot sa atin. Kaya ito, minsan, hindi tayo nagiging mabait, lalong-lalo na dito sa atin, sa trabaho natin. Sa Saudi, minsan, yung customer mo hindi mabait, di syempre parang uudya ka na rin yung sarili mo. Oo, yun. Kaya yun. Pero nung alalahanin mo, may Holy Spirit ka, yun ulit. Makakokontrol ka nito ni, magiging mabait ka ulit. At yun, sa pang-anim, faith, goodness. Yung goodness, kabutihan. Magkaiba ito, kabaitan sa kabutihan. Sabi nga, pero itong dalawang to, kabaitan at kabutihan, ang kapwa mo nakakita sa iyo, siya magsasabi sa iyo kung ikaw nga talaga ay tunay ng mabait o mabuti. At yung mabuti naman, ang sabi dito, yung pagiging mo, mabuti ka, banal ka, yung makikita ito sa isip mo, sa pananalita mo, sa gawa mo. Which is na yun nga, yung nung worldly tayo, halos wala ito. Kumbaga sabihin natin 30%. Pero ngayon, day by day, binabago tayo ni Lord habang tayo ay nasa presensya niya. Kaya, yun, panatilihin nating Nasa presensya ni Lord. Amen, maging sa presensya ni Lord. At manatili, huwag nating hayaan mawala yung mga prutas na to. Yung pang-pito, faithfulness o katapatan. Loyalty natin kay Lord. Sabi nga, na anumang mga pinagdadaanan natin ng buhay, hindi tayo bibigay na yung minsan talagang sa luklukan ng problema, nasisisi natin si Lord, di ba po?
minsan, Lord, bakit naman ganito, ganito? Pero hindi po dapat pala ganon. Ano mang sitwasyon ng ating buhay, tandaan natin, ang Diyos ay tapat sa atin, tapat sa Kanyang salita, at totoo sa Kanyang salita. At ang Kanyang mga salita ay hindi, His words never fail, ika nga. Then sa number 8, gentleness. Ano po ba itong gentleness? Kahinahunan. Maging mahinahon tayo sa mga bagay-bagay, maging mapagpakumbaba, kalmado. May kilala ko kalmado. Si Kuya po ito. Kalmado lang. Ano mga bagay? Gentle. Napaka-gentle ito ni Kuya po. Sa kanya ko nakikita to yung pagiging kalmado. Ano mga problema? Kalmado lang siya. Praise God. Kumbaga, kay Kuya po yung Holy Spirit. Nakita kay Kuya po yan. At sana taglayin natin to maging kalmado. Minsan, ako hindi ko to nakukuha. Minsan nakontrol dati. Nagagalit ako, hindi nagiging kalma. Pag minsan, kaya yun, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Diyan si Jo, na minsan napagsalita ko ng hindi maganda, napagtaas ako ng boses, pero hindi kayo rin nagtawag sa ating Panginoon kay Jo. Paano? Amen. Pero talaga, mula nung pinunta ko dito sa Jeddah, kami na magkasama ni Jo, mula Riyadh, Damam, dito, kami magkabalik talaga yan. Kaya, siguro, binigay sa akin ni Lord si Jo kamay kasama para baguhin yung ugali ko. Nakasawa sa kayong dalawa. Na magagalitin, na yun. Pero yan, si Jo pala yung magbabago. Ibinigay ni Lord para ako'y baguhin. Praise God sa buhay mo, Jo. Alayin mo yun. At yun, May purpose ka. yun yung purpose ni Jo. Tayo may mga purpose tayo sa bawat isa, kaya binigay yung bawat isa. Itong TCF, binigay sa atin ni Lord para maging pamilya natin. May purpose ito. Praise God. At yun, Parang hindi nakapaniwala, nagmagalitin ka eh. mabait tayo, iba tayo magalit, mabait tayo. Na siya, mabait tayo. Dinuri pa yun sa praise God. Hallelujah. At yung pang-asyam ay self-control. Ito ang pinakakuan. Parang nakikita ko to, kumokontrol yan sa lahat yung self-control talaga. Pagpipigil sa sarili, pagkukontrol sa tawag ng laman, temptation, tukso. Ano po ba dapat natin ditong gawin sa mga temptation or tukso? Kailangan natin to iwasan o resist, sabi nga, to avoid doing sin or worldly thing. Paano natin to maiwasan? Through prayers din and Word of God. Kaya patuloy tayong dumalo sa mga gawain ganito para maiwasan natin. Kasi kung wala tayo dito, nasa labas tayo, nasa worldly thing tayo. Gala tayo ng gala. Baka ako sa Pilipinas, magiginom ako. Dito, magiginom pa rin. Sa video, okay pa rin kumakanta. Nagala sa isa. Pero, by the grace of God, yun, binabago tayo araw-araw ni Lord. Kung dati sa inuman kumakanta, dito kay Lord na tayo. Dati ang laman ng cellphone ko, mga sounds, mga music, mga worldly song. Mga paborito ko, yung matataas, mga Bon Jovi, yung mga faith, bandagan, matataas. Oo, She's God. Sino ba kumanta ng siya? Still. Ayun. Pero talaga, pasalamat ako kay Lord dahil unti-unti, namamasdan ko yung sarili ko na nasa akin yung banal na espiritu, nasa atin. At yung through prayers, patuloy natin ipanalangin kay Lord. Sabi nga sa kanyang salita, ask, seek, and knock. Di ba po sa sa Luke chapter 11 verse 9, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Hindi ito basta-basta ibibigay ni Lord yung Holy Spirit kung hindi natin talaga hihingin. Persistent dapat tayo sa paghingi nito kay Lord through prayers. Pray without ceasing, sabi nga. Yung favorite Bible verse ni my friend. Sana naka-attend si my friend, si Kuya Willos, nami-miss niya na raw ang Jeddah. At yun, dahil may Holy Spirit tayo, mayroon tayong assurance of salvation. Di ba po?
sabi ng ating Biblia sa 1 John chapter 5 verse 13, assurance of salvation. These things I have written to you who believe in my name, in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Ito po yung pinaka-importante dito, na dahil kasama natin yung Holy Spirit, nakaka-assure po tayo, meron tayong kasiguraduhan na meron tayong Diyos sa ating puso. At dahil doon, may Diyos tayo sa ating puso, ito yung marka, yung Holy Spirit, na kung saan, sabi nga ni Ate Johanny, pagdating ng takdang panahon, hindi tayo makikita ng Diyos, kundi yung Holy Spirit natin, yung apoy na nasa atin, yung Holy Spirit of fire na nasa atin. Yung makikita ni Lord, yun yung marka na titingnan ni Lord na tayo ay kasama doon sa eternal life. Amen po ba? Amen. Amen. Praise God. Yun lang po ang salita ng Diyos sa araw na ito. At yun, huwag po natin pakawalan na mawala ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Dahil pag nandyan na ang Banal na Espiritu sa ating buhay, ay sino pa ba ang magiging laban sa atin? If God is for us, who can be against us? Therefore, and if anyone is in Christ, he is a new creation. Sabi nga ni Pastor Eli, the old has gone and new has come. Amen po. Yun lang po ang sa ating word of the day, Bible exhortation. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Praise God. Yes, Lord. Hindi ko kayo salamat po, Panginoon Lord God, sa pribilehong pagkakataon, Lord, na iyong salita, Panginoon Lord God. Ginamit niyo po ako, Panginoon Lord God, at patuloy niyo pong gamitin, Lord. Maging ang bawat isa, Panginoon Lord God, upang ihayag ang iyong salita, Panginoon Lord. At maging kapakinabang sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, amen. Thank you.